Puro politika lang yan. Politika lang yan, mga bossing. Yang ano, yang impeachment. Kaya ayan, gigil na gigil, mga bossing, yung mga congressman. Pakinggan natin yung kanilang mga sasabihin kahit wala naman silang kwenta. Ng mga kongresista ang pag-urong ng Senado sa petsa ng pagpresenta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sa ibang detalye, live mula sa Kamara sa Quezon City, mag-uulat si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang sinabi ng ilan sa mga House prosecutors dyan? Yes, Ruth, dismayado nga no, yung ilang House prosecutors dito sa Dismayado sila eh. Di dapat magpakasaya tayo. Ang sa sarap ng buhay nyo ha. Hoy, sagutin nyo muna yung yung expose ni Toby Chanco na mga binayaran kayo, mga hayop kayo. Na tumanggap daw kayo ha. O si Toby Chanco mismo nagsabi noon, aliado ni Bongbong yun. O sinabi niya na pucha, ibinenta raw ni Romualdez yung development plan ng Pilipinas nang hindi sinasangguni sa presidente. Ganun katanga yung presidente. Mas presidente pa yung pinsan niya kaysa sa kanya. So yun ang atupagin nyo, sagutin nyo, deny nyo. Utangin na ninyo, hanap kayo ng hanap ng mga may bubutas ninyo kay Inday Sara. Yung si Toby Chanco na sinabi kayong lahat ng mga pumirma, puros kayo tumanggap kayo ng ayuda. Hindi nyo na sinasagot-sagot yan ha. reschedule ng presentation ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi dapat ito sa June 2 pero iuurong po sa June 11. Para kay House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, kawalan sa taong bayan na tumagal pa o hindi magtuloy ang paglilitis. Hindi raw dapat i-delay ng Senado ang pag-usad ng impeachment trial. Ayon kay Defensor, dahil na-delay at inurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment ni Duterte sa June 11, hindi makakapag-convene ng Senado bilang impeachment court sa June 12 dahil Independence Day o holiday. Ang sakit naman. Sayang, sisikat na sana tong kupal na to. Kaya lang wala eh. Mukhang ayaw ng mga senador. Ayan ang ibig natin sabihin. Na kayong mga congressman, mga supot pa kayo. Mga wala kayong mga silbi. At the end of the day, it has to be mutual. Bago kayo bago kayo maging successful. Ang problema, yung mga senador at yung mga senator mas matatalino sa inyo. Kasi kayo, puros lang kayo pera. Nakatanggap kayo ng pera. Nakatanggap kayo ng mga projects na pagkakapirahan nyo. Yun ang importante sa inyo. Itong mga senador na ito, pucha yan, they have to campaign sa buong Pilipinas sa 2028. Yung mga matatapos ang kanilang termino or outgoing senators ng 2028, they will have to sell themselves to the Filipinos nationwide. Actually, worldwide. Pati sa mga OFWs. Ikaw, congressman ka lang ng Iloilo, ilang kapurit lang yung bumoboto sa'yo. Yung bumoboto sa mga senador, milyon-milyon. So imagine mo kung susunod sila sa inyo na mga nagkamal-kamal na ng limpak-limpak na salapi. Kung susunod ang senador sa inyo, sila, magpapakahirap pa silang linisin yung mga pangalan nila sa buong Pilipinas pag nangampanya sila. Sa tingin nyo, kakampihan nila kayo? Putangin ninyo, sabi nga nila, kumita naman na kayo, magsihinto na kayo. Magtrabaho na kayo. Sabi ng mga senador, tanginan nyo, kayo lang ang yumaman. Kayo lang ang yumaman tapos gusto nyo pati kami idamay sa katarantaduhan nyo. Dahil na importante sa amin ang image namin. And the Dutertes are gonna be back in the power in 2028. So I'd rather be giving favors to the future presidents than you piece of shits. Kayong mga walang kwentang mga congressman na ibinoto lang ng kapurit na mga butante, numero ng butante sa Pilipinas, mga wala kayong silbi. Kayong mga bopols na gusto nyo pa din maging Speaker of the House si Martin Romualdez, samantalang 14% na lang ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Representante kayo ng taong bayan tapos hindi nyo nire-reflect yung boses ng taong bayan sa Kongreso, mga hinayo pa kayo. So ang gusto nyo magpapogi, gusto nyo sumikat, gusto nyo balang araw maging mga senador kayo? No. Wala na. Lahat kayong mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, laglag kayo. Lahat kayong mga hindi umimik nung pinatapon si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Lahat kayo mga wala nang aasahan sa bayang Pilipinas. Pwedeng dyan sa mga kakapiranggot na mga distrito ninyo na yan lang ang mga kaya ninyong bulahin, yan lang ang mga kaya ninyong budulin, pero ang buong bayang Pilipinas, sorry to tell you sir, hindi. Kaya sorry, Senate pa din talaga ang sakalam. Ibig sabihin, hindi makakapag-oath-taking o panumpa. Kaya nga gusto nyo, di ba, magkaroon ng mag-isa na lang yung boto ng Senado at ng Kongreso. Putangin na yan. Katangan ng Senado pag pumayag sila doon. Doon sa, di ba, gusto nila mangyari, isa na lang ang boto ng Senado at ng Kongreso. Putya, 24 yung Senador, 300 kayo.
Tapos gusto nyo, mag-isa na lang ang boto nyo. Ano kayo, bali? Pa ang senator judges. Ang problema, mag-a-adjourn si DA ang 19th Congress sa June 13. Tanggap naman daw nila ang dahilan ni Senate President Cheese Escudero dahil tulad nga ng pagpapasapa ng mga nakabimbing priority bills at pagkumpirma ng nasa higit 200 presidential appointments. Pero sana ay hindi na maurong pa ng maurong ang schedule. Hindi raw ito makabubuti sa demokrasya ng bansa at hindi rin Lang di makakabuti sa demokrasya ng bansa. Yung ginawa ni Garcia, yung pandruga sa eleksyon, yung irregularity sa eleksyon na hindi nila may paliwanag ng matino, yun ang pambababoy sa demokrasya. At saka yung gusto nyong ipatanggal yung isang sitting vice president na ibinoto ng 32 million, putang ina ninyo. Kayong Congress ang nang bababoy sa demokrasya. Binoto yun ng 32 million, gusto nyo tanggalin? Nang ganun-ganun na naman, ulul kayo. Putang ina, ang hinahanap nyo, ilang milyon, putang ina, ang daming perang sinayang ng opisina nyo. Ang daming perang sinasayang ni Bongbong Marcos, daming inuutang, wala namang project. Wala man build, putang yan. Tapos, ang daming inuutang, hindi nyo kayang scrutinize. Hindi nyo kayang investigahan. Anak ng tinapay kayo. Politika, dapat dito, tumigil na kayo sa kakapolitika, magtrabaho kayo. Tagagawa kayo ng batas, hindi kayo, mga huwes, hindi kayo mga prosecutor, mga ulul kayo. magandang refleksyon sa Senado. Umaasa si Defensor na i-uphold ng Senado ang kanilang constitutional duty na umpisahan na ang impeachment trial forthwith o agad-agad. Giit pa niya, dapat magtuloy-tuloy hanggat makakuha ng desisyon ng paglilitis kahit patumawid ito. Putang ina nyo, ba't salita kayo pa ng salita? Meron na kayong spokesperson Di ba? Tainan nyo, may bago na naman kayong pasweldo. Kami mga Pilipino, hindi na tumaas ang sweldo namin. Kayo, may bago na naman kayong pasweldoin. Wala naman dating spokesperson ng congressman, ang Congress. Ngayon, meron na kayong spokesperson. Pucha, ba't ikaw pa rin nagsasalita? Ba't ikaw pa rin pa-interview ng pa-interview? Bakit hindi na lang yung spokesperson nyo? Putang ina nyo, mga patay gutom kayo sa karangyaan Gusto nyo magsipagsikatan kayo? Pucha, gusto nyo palitan yung araw gusto nyo maging araw? Sumisikat din kayo araw-araw? Mga hinayu pa kayo? Meron na kayong spokesperson? Nagpapa-interview ka pa? Pati si Gutierrez yung tabatchoy na bulbul sarado. Panay pa ang pa-interview at bigay ng impormasyon tungkol sa yung mga na daw niya, nakikita daw niya, natutuklasan niya ng mga panganang gago. May impeachment ba't di mo doon ipresenta? Kailangan mo pang ipakita sa media, ungas ka. Meron na kayong spokesperson, yung mga sasabihin nyo, tawagan nyo yung spokesperson nyo, laki-laki ng tiyan nun. Yung oy, hindi ka nga rito, hindi ka nga maganda Hindi ka, tapos ito gusto ko sabihin mo sa taong bayan, bilis, ganun. I-utilize nyo naman, pasweldo namin yan tapos hindi nyo i-utilize, pa-interview pa kayo ng pa-interview. O dapat yun na lang magsasalita tungkol sa inyo, kaya nga may spokesperson kayo Palibasa, lahat kayo gusto nyo magsipagsikatan, gusto nyo kayo lahat, maging artista. Mula 19th Congress hanggang 20th Congress base sa Senate rules o impeachment. On impeachment, nauna na nga sinabi ni Congressman-elect Laila De Lima na pagtataksil sa justice system kung hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Giit niya, dapat sundin ang proseso. Putangin na mo. Dapat ka nakakulong ka na ngayon ni-reverse na ng Court of Appeals yung desisyon sa'yo Sabi ni Harry Roque, estudyante mo daw yung judge na nagdesisyon ng acquittal mo buwisit ka tapos ikaw pa yung may ganang magsasalita dyan. Walang hiya talaga mga kakampi talaga ng gobyerno, puros mga may kaso. So, ano man ang opinyon ng mga tao at ng Pangulo at ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Ruth, umaasa pa rin nga si House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na talagang paninindigan na po. Ortega pala yun. Ano sinabi ko? Gutierrez. Ortega pala. Ortega. Gutierrez ako ng Gutierrez Hindi naman si Barry Gutierrez. Barry Gutierrez yung ni Lenny Robredo. Hindi si Barry Gutierrez. Ortega pala yung bulbul sarado. Yung ewan ko kung anong kinakain ba't naging ganun yun? Nito ng Senado, yung kanilang huling mensahe, yung kanilang huling liham po dito sa Kamara at hindi na po magde-delay pa muli. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Ayan, so yun ang huli. Mabuti nga sa inyo mga congressman kayo, hindi lahat makukuha ninyo. Hindi porket kayo may power of the purse, makukuha nyo lahat, sorry, pero iba po ang political landscape ng Senado compared sa Congress. Na lahat kayo dyan, putang ina, kahit maglakad kayo sa Mega Mall, hindi kayo pagkakaguluhan. Hindi kayo kilala, hindi kayo importante, wala kayong bilang. Kahit mamatay kayo bukas, wala kaming pakialam. Pero itong mga senador na ito, they have an image, they have a face to save. meron silang mga reputation na kailangan nilang i-keep. And it's a kiss of death sa political career mo if you fight the Dutertes. Alam naman natin yan, si Bongbong Marcos nga, lame duck na Di ba? Ano na si Bongbong Marcos? Parang presidenteng wala nang... Alam mo siya nila yung presidente na hindi na kinatutuwa ng tao. Presidente na... para siyang yung prinsipe, di ba? Para siyang isang prinsipe o isang hari na inaantay na lang mamatay ng mga Pilipino para mapalitan siya ng successor niya. Wala na siyang kwenta, hindi na siya mahal, hindi na siya pinapansin, yung putyang hindi na siya hinahanap, kasi wala na siyang silbi. Lame duck in short.
Oh, ganon. So kita mo nangyari sa kanya, ginawa niya sa mga Duterte, ganyan. Akala niya siguro lumubog ang mga Duterte. Hindi, lalo pa sumikat mga Duterte. Lalo pang minahal ng tao mga Duterte, hindi ba? Kaya ngayong ate niya parang ng aso ni Inday Sara eh. Kulang na lagyan ng tali ni Inday sa liigi. Tapos turuan ng mga tricks. 'Di ba? Ganyan na. Ngayon ang wala na, hindi niyo na pwedeng matakasan ito. You may stay in power for the next 3 years. Pwede niyong asarin yung mga Pilipino, pero okay na, at least may content kami. At least meron kami nire-reaction ng mga kapalpakan nyo. Baka masyadong galingan nyo, mawalan na kami ng trabaho. So more kapalpakan, more kabalbalan. Pero disclaimer lang, katulad ng lagi natin sinasabi, wag nyo akong paniniwalaan dahil wala akong kwentang tao, di ako nagre-research, hindi po ako under oath, at ako po ay nag-entertain lang. ako po ay tagapaghatid ng peking balita, kaya wag kayong maniniwala. Okay, baka naman sumakit ang mga puso ninyo, ha? Ganun talaga. Kung ayaw nyo sumakit ang mga puso ninyo, lalo na kayong mga nasa gobyerno, magsilayas na kayo dyan. Magtanim kayo ng kamote, gusto nyo maging mangingisda kayo. Okay, mag-alaga kayo ng pusa, magpakalmot kayo sa mukha, lahat gawin nyo kung anong gusto nyo. Wala kaming pake, pero hanggat pasahod kayo ng bayang Pilipinas, hanggat taxpayers money ang ginagamit ninyo sa lahat ng mga luho ninyo, makakarinig kayo mula sa mga katulad namin na nagnanais na maging malinis, maayos ang bayang Pilipinas.